ang pagpatay kahit ano pa man ang pamamaraan o larawan nito ay masama at hindi makatao. By the sense that it's inhumane at hindi makatao, karapat-dapat bang ipatupad dito sa ating mga konstitusyon? Instead of being a punishment, it is actually a form of retribution o ang paghihigante. Ito ay isang lowest form of human emotion at hindi base sa lohika. Angkop ba na patayin natin ng isang tao dahil lamang gusto nating maghigante dahil sa nagawa nitong kasalanan? And would this person or the accused would actually pay for the damages? Ladies and gentlemen, naniniwala kami sa negative side na ang paglilitis na nakasalalay ang buhay o kamatayan ng isang tao ay sadyang hindi angkop. Bakit? Dahil ito ay hindi makatao. Based on statistics, 1 sa 7 na nasa death row ay mga inosente. Kung sila yung mga inosente, ibig sabihin may mga probability na ang mga napapatawan ng death penalty ay walang kasalanan. Ito ba ay nagpapakita ng isang bansa na mayroong hudisyal na sistema na makatarungan at makatao? Kayo ang sasagot niyan. On my second point, ladies and gentlemen, members of this most august body, lifetime imprisonment. Ito ay isa sa pinakamataas na pagpaparusa ngayon sa ating bansang Pilipinas. At nagsasabi kami dito sa negative side na dapat ito ang parusa na dapat ipataw sa mga nagkasala. Bakit? Dahil ang lifetime imprisonment, dito nararanasan ng nagkasala na dapat siyang magsisi sa kanyang nagawang kasalanan. At ang epekto nito sa kanyang pamilya, ang daranasin niyang paghihirap sa loob ay angkop na kaparusahan sa kanyang nagawa. Pangatlo, wala namang anumang epekto sa antas ng krimen kapag may death penalty ang isang bansa. The affirmative side is trying to assert to us na kapag may death penalty, matatakot ang mga tao at hindi na sila gagawa ng kasalanan. But ladies and gentlemen, based on the surveys that is being done, wala namang ganoong connection o connectivity between having a death penalty sa antas ng krimen ng isang lipunan. Definitely, that would not be necessary at nakikita natin ngayon na totoo nga na hindi natin kailangan ng death penalty sa ating bansa. Ladies and gentlemen, I've said to you a while ago, unang-una, ang buhay ay mahalaga. Pangalawa, ang lifetime imprisonment ay sapat na nakaparusahan. Pangatlo, wala namang anumang epekto ang death penalty sa krimen o antas ng krimen ng isang lipunan. Kung kaya't kami dito sa negative side ay naniniwala na hindi natin kailangan ang death penalty. With this, the negative side clashes. Ayan. Thank you, Shemi, Kuya. Hindi. Grabe. Talagang solid ang mga points niya, no? Ang buhay ay sagrado at walang sinuman ang may karapatan na kumitil ng buhay ng iba. At ang death penalty raw ay isang form of revenge. Hindi na nabibigyan ng pagkakataon ng nagkasala para magsisi. Tanungin naman natin ang ating mga guests. Unahin natin si Pastor Dan. Pastor Dan, sa tingin mo ba itong death penalty ay tama ba yung sa negative side? Isang uri ng paghihiganti? Or isang dahil lamang sa emosyon natin binabalik itong death penalty? Magandang hapon po sa lahat. At isang karangalan na maging kabahagi ng kuro-kurong ito ngayong hapon. I can also affirm with this side who said that life is a gift from God. And sa Biblia, nakasaad na ang Panginoon ay handang tumugon sa lahat ng pangangailangan ng tao. In fact, if you are familiar with your Bible, you can start reading in the book of Genesis that God Himself provided life. But along the way, when God gave man a freedom to make choices, nagkaroon ng panahon na ang tao ay binigyan ng karapatang pumili. Sa panahong yon, dahil nga sa kanilang pansariling kapakanan ang kanilang iniisip, hindi nila iniisip kung ano yung binigay na warning ng ating Diyos, doon nagsimula pumasok ang desire, pangangailangan na pangsarili. At dahil doon, dumating din ang punishment. And then, the Lord said that if you will not repent, you will be punished. And I believe na sa panahon natin ngayon, salamat na mayroong desire na mayroon tayong tinatawag na death penalty if it could be restored again. But definitely, ang buhay din ay dapat nating titingnan na ito ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo maging pagpapala sa iba. Dito naman tayo kay Professor Arnold. My question to you, Professor, is
is if we put death penalty back into our system, is it enough of a deterrent to stop crime and to actually make the society feel safer? Okay, the question is death penalty deterrent. Doon sa nabanggit kanina, may mga statistics, may mga studies na nagawa. It has been shown that death penalty has not really been proven as a deterrent to crime. On the other hand, gusto ko lang pick upin yung binanggit ng affirmative. Malinaw kasi yung assumption nila na yung institutions natin sa pagpapatupad ng batas should also be strong. Kasi yung deterrent effect ng death penalty will only come the moment, for example, we have the capability to make a lot of arrests, we have the capability to make a lot of convictions. Ang problema sa nakikita ngayon, hindi masyado na-appreciate yung deterrent effect ng death penalty precisely because we have a very weak institution. I mean, the penalty is only good for as long as it bites. So, the first thing that you have to do is to make the arrest. So, yun yung idea. Mahina tayo sa arrest. So, madaling tumakbo kung may nagawa kang kasalanan. So, I mean, in effect, walang Saying ngipin. it is one thing, but the implementation, is another. So, Yes. I think doon tayo nagkukulang yung institutions natin. Okay, so tanungin naman natin ang ating audience. Nick, bigyan naman natin ng pagkakataon ng ating audience na sumagot sa tanong at sa issue ng death penalty. Good afternoon. Good afternoon, sir. Ano pangalan natin? Dulce po. Dulce, anong course and anong year? BS Ed English 2. Okay, so may katanungan ka ba sa mga guests natin or sa ating panel of debaters? I really do not have a question, but I have a comment or I have a reaction on. Go ahead. I believe that just like what this side had said, that killing, no matter why and how you do it, is still killing, and that no matter how heinous or how grave the crime is, let us just let God make the decision for the fate of that man, and then let us just give that man a lifetime imprisonment. Total, I guess the man will really suffer with lifetime imprisonment. That's all. Sa kondisyon ba naman ng ating mga preso, life imprisonment is suffering enough. So more of these debates when we come back dito lang sa KKK. Sa ko is, di man gud siya makatao po. Good. In favor. Para, kung musay lang kabigaton lang sila, ilang maranasan po ba? Me, I'm not in favor because as a human individual, we should respect the life of everyone. Okay, yan. Nagbabalik po tayo sa KKK. Patuloy pa rin tayo sa ating diskusyon tungkol sa death penalty. Ngayon naman, Nikki, dumako naman tayo sa usapang practicality. Dito sa usapan ng practicality, ay susubukin nating sagutin ang mga tanong na kung papaano isa sa katuparan ang pag-iimplementa at pagpataw ng death penalty at kung practical ba ito o hindi. Pakinggan natin ang panig ng affirmative side. Maliyab na hapon sa ating lahat. Sa usaping death penalty, coming from the affirmative side, we say hear, hear, and a big yes to that. First argument, unang punto, it is economically practical. Sa ngayon, ang reklusyon perpetua o ang habang buhay na pagkakabilanggo ang pinakamabigat na parusa sa Pilipinas. On my first level of argument, ladies and gentlemen, we say coming from the government or the affirmative side that when you are sentenced to reklusyon perpetua, you are economically worthless. Your economic value o yung value mo as a person o bilang tao is zero o wala. Sa kadahilanang, when you are inside the prison cell, sa loob ng selda, you neither contribute to neither a single centavo to the country's GDP nor to the country's development, ladies and gentlemen. Instead, the government is burdened by the responsibility of feeding these criminals thrice a day and sending these criminals to a physician when that particular criminal or when that criminal gets sick. Stating these costs, mga kaibigan, on the part of the government, we say that this is very impractical.